So what's up guys, welcome back sa ating channel. At for this video po ay discuss natin kung maganda ba yung double crossover setup. So yun, samahan nyo ako ngayong video na to. Ayan, so balang gamit natin, magtutuway tayo, isang mid-high, tapos MCB. Tapos yung amplifier natin para sa bass, ACA5. Tapos 302 lang na amplifier para sa ating mid-high. And then sa processor, dalawang crossover. Tapos isang equalizer. So ito yung magdadrive sa ating mid-high. Ito yung magdadrive sa ating bass. Ito yung sa bass natin na channel. At ito yung sa mid-high. So bali guys, yung settings natin dito sa ating crossover, ito yung sa isa lang, kasi isa lang naman yung gagamitin natin. So ito, naka full yan. Tapos yung settings natin is nasa 45. So bali may bass yan, nilagyan ko ng bass, ano? Pero di yan advisable guys, kasi baka masunog yung Twitter nyo. Pero ako sinubukan ko lang. Ayan. So susubukan ko lang yon. Since dito naman is sinanggal ko yung bass, kinat ko yung bass. Ayan. So ito lang yung magagamit natin, since isa lang yung mid-high natin. Tapos dito, isa lang din. Ito lang din yung magagamit natin. So mas maganda ba ang double setup? So para sa akin guys, mas maganda siya kasi dito, itong buong channel na ito is magagamit mo siya sa buong bass or sa sub mo. Itong isang crossover magagamit sa sub mo. And ito to is magagamit mo naman sa iyong mid-high. So pwedeng itong gamitin mo sa mid, ito naman yung sa high. So maganda yan guys. So maganda yung setup niya. So bale, ang connection ko mula sa mixer papunta sa ating equalizer. So yung left channel doon, nandito siya. Dito siya nakakabit para sa bass natin. Yung right channel is dito naman. And then yung right channel is pupunta dito. And then yung left channel, yung right channel guys pupunta dito sa mid-high. Yung left channel pupunta dito sa ating bass. So ang settings natin sa bass is naka 240 or yan, nasa 1 o'clock. Tapos 12 o'clock lang tayo. Then naka 5 o'clock tayo sa mid-high. Tapos naka ano tayo dito, 45. So nilow cut natin guys para matanggal konti yung bass, no? Ayan. Pati rin dito para di siya masyado mag-produce ng bass, para iwas sunog na rin, ano? And then dito naka 2 o'clock lang siya or kulang-kulang 3 o'clock sa ating equalizer. And then dito naka full siya sa ating amplifier. And then 11 o'clock naman sa bass. So mas maganda siya guys para may individual control. May individual control ka para sa yung mid-high, mid, tsaka high, at tsaka sa bass mo. So mas maganda yan guys. So yun, so itatry natin i-sound check. So actually gumagana na yung background music natin. Gumagana na yan. So naka-unity gain tayo. Naka-flat tayo dito. And then sa EQ naman ng kada channel, binawasan natin ng high para di masyadong matinis o hindi masakit sa tenga. So nakadepende na sa inyo yan guys. And then yung volume natin, ito pala yung gumagana. Ayan. Bali naglulus pala yung ano natin. Naglulus yung connection natin. So di muna natin malalakasan kasi mamayang hapon na lang siguro.
natin to guys. So bali iniba ko yung settings. Dito ko pinull. Tapos 12 o'clock ko sa equalizer. Gamit ko headset guys. So ayun guys, yun yung pag double crossover. Yun pag dalawang crossover guys. Magamit mo to for mid high, makontrol mo siya. At dito rin. Dito sa base. So yun yung kagandahan ng double crossover setup, kung saan may sariling matitimpla mo individually yung mid-high mo, mid-high, tsaka yung buong base mo. So, pwede pa mag 3 crossover guys. Depende na sa inyo dun. May 3 crossover setup, 3 crossover, 3 equalizer. So, depende na sa inyo guys kung ano yung gusto nyong setup. So, yun yung dito sa atin. So, for me guys, maganda yung double crossover. Magandang crossover. Maganda rin naman yung isa guys. Ang kagandahan lang nito is makakontrol mo siya individually. So may sariling crossover yung base, may sarili yung mid-high. So yun guys, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Sana may nagkaroon ka ng idea sa video na to. And kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Maraming salamat po sa pagsuporta. This is JLSS out.